Isang magandang umaga po sa ating lahat. At ating na pong papakinggan ang mensahe ng Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa aklat ng Hebrew chapter 12 verses 1 and 2. Hiniling ko nga po muli tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa King James Version. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, run the race. Takbuhin ang karera ng pananampalataya. Ang sumulat po ng aklat ng Hebrew ay ipinakita niya dito yung mga hall of faith, yung mga ama ng mga pananampalataya doon po sa Hebrews chapter 11, at pinapalakas niya, hinihikayat niya ang bawat mananampalataya na magpatuloy sa paglalakbay ng kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong buhay Kristiyano ay inihalin tulad ng Biblia na tayo po ay isang mananakbo. Tayo po ay kasali sa isang maraton. Kaya nga lang yung maraton na ating sinasalihan ay hindi literal na takbuhan, kundi ito po ay ang paglilingkod natin sa Panginoon. Yung maraton na literal na takbuhan ay tumatakbo po sila, pabilisan po yung kanilang pagtakbo dahil mayroon pong premyo na naghihintay para po sa kanila. Sa atin naman po, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, hindi naman po yung pabilisan ng ating takbo ang tinutukoy dito ni kapatid na Pablo, kundi tayo po ay yung pagpapatuloy ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat alam natin na sa dulo o sa katapusan ng ating mga buhay, kapag tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, alam natin na sinasabi ng Biblia na mayroon pong reward na naghihintay sa atin doon sa langit na inihanda po ng ating Panginoon. Kaya yun po yung ating aim. Yun po yung ating pinakalayunin kung bakit tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, na sa kabila ng mga ups and downs na nararanasan natin sa ating mabuhay, sa kabila ng pagsubok ng ating pananampalataya, still patuloy pa rin po tayo at nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, kasi alam natin na meron pong gantimpala na naghihintay sa atin doon sa langit na inihanda ng ating pong Panginoon. Kaya dito po sa aklat ng Hebrews, tayo po ay hinihikayat na magpatuloy sa paglalakbay ng ating pananampalataya. And to run the Christian life, or to run the Christian race successfully, we must remove every hindrance, endure with faith, and keep our eyes on Jesus. Para tayo po ay matagumpay na makarating sa finish line, para tayo po ay matagumpay na matakbo yung karera ng ating pananampalataya, tanggalin natin ang lahat ng mga nakakahadlang. Tayo po ay magtiis kasama ang ating pananampalataya at ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong po dito, how can we run the Christian race successfully? Papaano natin tatakbuhin yung karera ng pananampalataya ng matagumpay?
Mula sa atin pong teksto, there are three principles for running the race of faith. May tatlong prinsipyo na tinuturo ng ating teksto kung papaano natin matakbo yung lakbayin ng ating pananampalataya. Number 1, sa verse 1a, ang sabi po dito, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Run with preparation. Tumakbo ka ng may paghahanda. Ang bawat atleta na kasali sa marathon, meron po silang paghahandang ginagawa. Kung ang isang atleta ay kasali siya sa 1,000 meter dash, 500 meter dash, 200 meter dash, meron pong mga kaukulang paghahanda ang kanila pong ginagawa. Upang sa ganon ay matest yung perseverance ng bawat isa, matest yung endurance ng bawat atleta sa kanilang mga sasalihang mga laban sa kanilang mga karera ng buhay. Pati ang basketball player, bago sila sasabak sa anumang laro, meron po silang pagsasanay, meron po silang paghahanda na ginagawa. At isa sa mga paghahanda ng kanilang ginagawa ay ang kanilang physical na katayuan. Kailangang maging malusog, kailangang maganda ang pangangatawan, kailangang magkaroon ka ng disiplina sa lahat ng bagay. Pangalawa pong paghahanda ng kanilang ginagawa maliban sa physical, meron po silang ginagawang pagsasanay. Kung makikita po natin ng mga atleta, pagod na pagod yan, lalo na pag malapit na ang laban. Grabe pong pagsasanay. Kasi ang aim ng bawat atleta ay manalo sa kanilang sasalihan. Ganon din po sa buhay natin bilang isang mananampalataya para matakbo natin yung takbuhin, yung karera ng ating pananampalataya, tumakbo tayo ng may paghahanda. Ano yung mga paghahanda na tinutukoy po ng salita ng ating Panginoon? We must remove every weight. Tanggalin ang lahat ng nakakabigat. Wala pong atleta na tuwing sasali ay may dala-dala siyang mga malalaking backpack. Wala akong nakitang atleta sa takbuhan, sa marathon, na may dala-dalang malaking belt bag. Ang tanging dala-dala lamang nila ay ang pinakamagaan na sapatos. Mga maninipis na damit, ito yung tinatawag nating jersey t-shirt. Kasi magaan lamang yan. Kapag napunuman sila ng pawis, yung damit nila hindi mabigat. Madali pa rin matuyo. Yun lamang yung kanilang mga dala-dala. Kasi alam nila pag magdala sila ng mabibigat, makakasagabal yun sa kanila. Ganyan din po sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Diyos, kailangang tanggalin natin ang lahat ng mga bibigat. Not everything that hinders us is sinful. Hindi lahat ng nakakahadlang sa atin ay isang kasalanan. Good things can become distractions if they keep us from God's purpose. Maging yung mga magagandang bagay na akala natin ay magiging makakasagabal yan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon kung ang mga yan ang naglalayo sa atin sa layunin ng ating pong Panginoon. Ano ba itong mga magagandang bagay na ito na minsan silang nagiging distraction sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Yung tinatawag nating business. Yung masyado na tayong busy, masyado na tayong abala sa lahat ng ating ginagawa. May mga tao naman na talagang wala namang ginagawa, pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ang dami nilang dahilan, busy ako, marami akong ginagawa. Pero kapag sila ay sinubok, kapag sila ay nagkaroon ng problema, saka lang nila maalala ang Panginoon.
At ang pinakamatindi pa, kapag humiling sila sa Panginoon, gusto nila instant. Nandyan yung katugunan ng kanilang kahilingan. Hindi naman nila priority ang Panginoon. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon. Hindi nila binibigyan ng oras ang Panginoon. Yung mga mabubuting bagay, ito yung tinatawag nating comfort. Dahil okay na tayo, wala na tayong mga nakikitang pangangailangan, masaya na tayo sa ating buhay, kompleto na. Para bagang nababaliwala pa rin natin ang Panginoon. Yun yung nagiging hadlang minsan para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag unhealthy priorities. Yung mga prioridad natin sa buhay na hindi natin alam kung ano yung mga prioridad natin sa buhay. Na yun yung mga nakakadistract sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, tinuturuan tayo na tanggalin natin ang lahat ng mga nakakasagabal, nakakadistract sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang dami hong nakakasagabal. Kaya yung mga unhealthy priorities po natin, tanggalin po natin yon. Tingnan po natin yung mga healthy priorities sa ating mga buhay. At yun yung gawin po natin. Yung mga hindi karapat-dapat, tanggalin na po natin. Yun po yung tinutukoy ng banal na salita ng ating Panginoon. Kahit gaano tayo kabisi pagdating sa Panginoon, bigyan po natin ng oras, bigyan po natin ng panahon ang ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa na tinutukoy po dito, hindi lamang remove the weight. Pangalawa is remove sin. Tanggalin yung kasalanan. Sin traps and is lost spiritual progress. Yung kasalanan ang siyang nagiging trap sa atin at siyang nagiging dahilan kung bakit bumabagal yung paglago natin spiritually. Ang sabi ng ating binasa, tayo po ay napapaligiran ng maraming mga saksi. Let us lay aside every weight and the sin. Sabi niya, which that so easily visit us. Iwaksi natin ang lahat ng kasalanan para makatakbo tayo successfully sa ating karera ng pananampalataya. Unang prinsipyo, we must run with preparation. Yung mga paghahanda spiritually, tanggalin natin yung mga nakakasagabal, tanggalin natin yung nakakabigat, at tanggalin natin yung mga kasalanan sa ating mga buhay. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga pagkukulang, sa lahat ng pagkakasala na ating nagawa. Because God is a faithful and He is just to forgive us. Kapag tayo humingi ng tawad, tapat ang Diyos na tayo ay Kanyang patawarin. Number 2 principles na tinuturo ng Biblia para tayo ay matagumpay na makatakbo sa takbuhin o sa karera ng ating pananampalataya. Sa verse 1b, ang sabi po dito, let us run with endurance the race that is set before us. We must run with perseverance. Tumakbo tayo ng may pagtitiis. The race is long. Yung ating takbuhin ay mahaba. Mabuti pa yung mga kasali sa literal na maraton, alam nila kung gaano kalayo yung kanilang tatakbuhin. Alam nila kung gaano kalayo. Sa mga atleta ng mga basketball, alam nila kung kailan matatapos yung laro dahil may oras. Nakikita nila yung timer. Sa larong boxing, alam din nila kung kailan matatapos. Dahil meron silang rounds na pinag-uusapan, pinaglalabanan. Pero sa ating karera sa pananampalataya, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo matatapos because yung ating takbuhin
Yung ating buhay pananampalataya dito sa ibabaw ng lupa is long, mahaba. Following Christ involves trials. Following Christ involves suffering. And following Christ involves opposition. Hindi nangangahulugan na kapag sumunod tayo kay Kristo, wala na tayong pagsubok. Wala na tayong mga suffering sa buhay. Wala nang mga oppositions. Pero tandaan po natin, as long as we follow Christ, andyan makakaranas tayo ng mga trials. Makakaranas tayo ng mga suffering sa buhay. Makakaranas tayo ng mga opposition sa ating mga buhay. Minsan, pamilya pa ang nag-uupos. Kumukontra sa paglilingkod mo sa Panginoon. But, ang tinuturo ng Biblia, endurance means remaining faithful even when life is difficult. Kailangan maranasan natin ang lahat ng ito para masubok yung ating pagtitiyaga. Dahil ang ibig sabihin ng pagtitiyaga ay yung mananatili kang tapat sa Panginoon na kahit anumang sitwasyon ng buhay na maranasan. The race is long. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng lupa. Hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos yung buhay na ipinahiram niya sa atin. Kung ikaw ay may edad ng 50, salamat sa Panginoon. Dahil yung paglalakbay mo dito sa lupa, inabot mo na ng 50 years. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung katapusan ng mundo. Ang sinabi ng Panginoon, malapit na ang kanyang pagdating. Hindi niya sinabi kung anong taon, hindi niya sinabi kung anong buwan, hindi niya sinabi kung anong petsa, anong araw, anong oras. Kaya nga, ang sinasabi ng Biblia, kailangan tayo laging nakahanda kasi hindi natin alam kung anong oras at kailan darating ang ating Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng pagtitiyaga. The race is personal. Yung ating takbuhin ay personal. God has given each believer a unique course. Don't compare your journey with someone else. Personal yung ating pagsali na paglalakbay ng ating pananampalataya. Hindi po uso yung sinasabi nila na sasabit na lang ako sa iyo pag kinuha ka ng Panginoon. Personal po ang bawat pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kaya wag nating ikumpara yung ating sarili sa ibang tao. Wag nating ikumpara yung ating paglalakbay, yung ating pananampalataya sa ibang tao. Sapagkat tayo ay nilikha ng Panginoon with unique course. Merong pagkakaiba-iba ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Kaya wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Dahil kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, diyan nagsisimula yung pagkakaroon ng self-pity o pagkaawa sa sarili. Diyan nagsisimula yung tinatawag na pag-iimbot. Diyan nagsisimula yung tinatawag na inggit kapag ikinukumpara mo ang iyong sarili sa ibang tao. Kaya dito po, tinuturuan tayo ng Biblia na huwag nating ikumpara ang ating sarili. We must keep moving forward even when we cannot see the finish line. Magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon kahit hindi pa po natin nakikita ang finish line. Yung mga kasali sa mga maraton, kasali sa mga karera ng bisikleta, karera ng motorsiklo, karera ng mga four wheels. Nakikita nila kung saan yung finish line. Pero sa atin bilang isang mananampalataya, bagamat hindi pa po nakikita yung finish line, magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Amen.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlong prinsipyo na tinuturo ng Biblia para maging matagumpay yung ating paglalakbay bilang isang mananampalataya. Sa verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. We must run with your eyes on Jesus. Tumakbo tayo, maglingkod tayo sa Panginoon na yung mata natin nakatingin sa Panginoon. Hindi sa buhay ng kapwa natin mananampalataya, hindi sa buhay ng ibang tao ka nakatingin, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay napapaligiran ng maraming saksi. Tayo yung binabantayan. Ang buhay mananampalataya, binabantayan yan ng maraming tao. Magkamali ka lang, pag-uusapan ka nila. Lahat ng galaw mo, lahat ng salita mo, lahat ng ginagawa mo, kung paano ka kumilos, paano ka magsalita, nakabantay sila. Kaya kapag nagkamali ka, nakitaan ka ng butas, doon ka babanatan. But tayo pong mga mananampalataya, huwag po nating tingnan ang mga bagay na yon. Ang tingnan po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Siya kasi yung author at finisher ng ating pananampalataya. Siya yung pinagmulan at katapusan ng ating pananampalataya. We must look to Jesus. Why? Because Jesus is our example. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating example, He endured the cross. Pinagtiisan niya doon sa cross. He despised the shame. And He completed His missions. Tinapos niya ang mission niya dito sa ibabaw ng lupa. Jesus is our strength. Kailangang nakatuon yung ating paningin, yung ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat siya ang ating lakas. Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya. At kapag siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya, then He sustains our faith. Hindi lamang siyang pinagmulan, kundi tinutugunan niya yung pangangailangan ng ating pananampalataya, and then He will complete our faith. Kukumplituhin ng Panginoon yung ating pananampalataya. Kailangan nating tumingin sa ating Panginoong Hesus because Jesus is our reward. Si Jesus ang ating gantimpala. Ang sabi ng ating binasa, He is seated at the right hand of God. Nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos Ama. Our greatest prize is not heaven alone, but Christ Himself. Ang ating dakilang premyo, kapag tayo ay nagpatuloy sa karera ng ating pananampalataya, hindi lamang ang langit ang ating premyo, but kasama na ang ating Panginoong Jesucristo. Yung napako sa cross, yung nagsakripisyo para sa atin, yung namatay para sa atin, makikita, makakasama natin habang buhay kapag tayo ay nagpatuloy sa paglalakbay sa karera ng ating pananampalataya. Sa journey ng ating pananampalataya, may mga pagsubok, may mga struggles, may mga fears na ating mararanasan. May mga tinatawag na ups and downs. May mga rough roads. Iba't ibang klaseng problema, iba't ibang klase ng pagsubok ang ating maranasan. But ang Biblia, tinuturuan niya tayo ng mga prinsipyo na dapat nating gawin
para matagumpay nating takbuhin ang karera ng ating pananampalataya. At kapag ginawa po natin ang mga prinsipyong ito, we will finish the race successfully. Tayo pong lahat ay tumayo. Bilang isang mananampalataya, nagsimula na po yung paglalakbay ng karera ng ating pananampalataya sa Panginoon. Tapusin na po natin ito successfully. Ibig sabihin, huwag na tayong give up. Huwag na tayong hihinto. Nasimulan na natin ito. Tapusin na natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Pero sana, madatnan tayo ng Panginoon na tayo ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Whatever problems, whatever trials, whatever struggles na ating nararanasan at mararanasan sa ating mabuhay bilang isang mananampalataya, we must keep our eyes to Jesus. Kay Jesus tayo tumingin, hindi sa tao. Kay Jesus tayo tumingin, hindi kay pastor. Kasi ang pastor, tao din katulad po ninyo. Kung meron kayong kahinaan, may kahinaan din ang pastor. Ibig sabihin, hindi tayo perfecto. Kung sa tao natin ititingin yung ating pananampalataya, hindi tayo magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Pero pag sa Diyos, kay Jesus natin itingin yung ating pananampalataya, magpapatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name, God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa inyong masalita naming napakinggan. Tinuruan mo kami ng mga prinsipyo na dapat naming gawin sa pagpapatuloy ng paglalakbay o pagtakbo ng karera ng aming pananampalataya. Panginoon, batid mo ang kalagayan ng bawat isa. May mga pagkakataon na sinusubok ang aming pananampalataya. May mga pagkakataon na nakakaranas kami ng mga sufferings. May mga pagkakataon na nakakaranas kami ng mga mabibigat na pagsubok. May mga pagkakataon na nakakaranas kami ng mga opposition. But Lord, salamat sapagkat nagpapatunay lamang ang mga yan na kami ay mga followers mo. At alam namin na hindi mo kami pababayaan sapagkat ikaw ang pinagmulan at katapusan ng aming pananampalataya. Nung nagsimula kaming manampalataya sa inyo, Panginoon, doon na rin nagsimula ang karera ng aming pananampalataya. Hindi namin alam kung gaano kahaba ang takbuhin ito ng karera ng aming pananampalataya. But ang aming hiling sa iyo, dakilang Diyos, na sa bawat araw na pagtakbo namin sa karera ng aming pananampalataya, tulungan mo kami, gabayan mo kami, i-guide mo kami. Kaya sa oras na ito, kailangan namin ang iyong banal na Espiritu to teach us, to confront us, to guide us, Panginoon. Kaya sa umagang ito, tulungan mong bawat isa, lahat ng mga nakakasagabal sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Yung mga priorities namin sa buhay. Minsan may mga unhealthy priorities kami. Pero sa umagang ito, help us, O God, na makita namin yung mga prioridad namin sa aming mabuhay, lalo na sa aming paglalakbay sa karera ng aming pananampalataya. Panginoon, tulungan mong bawat isa. Palakasin mo, patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon,
mula sa oras na ito. Tulungan mong bawat isa. Salamat ng marami sa mga prinsipyong ito na itinuro mo sa amin, Panginoon. This is not only a principles, but it is a biblical principles, O God, na ikaw mismo ang nagtuturo sa amin. Salamat ng marami. Tulungan mong bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all.